Isa na namang rejection mula sa kliyente. Nakita ko ang mapang-asar ng ngiti ng kuya kong si Jay sa kabilang dulo ng mahabang mesa na gawa sa Nara habang naghahapunan kami sa bahay ni na mommy at daddy sa Forbes Park. Siguro kung kumuha ka ng totoong kurso sa halip na yang walang kwentang psychology PhD mo, may maipagmamalaki ka ring tagumpay sa mga family dinner natin buwan-buwan? Hirit niya. Dahan-dahan akong humigop ng wine. Iniisip ang mga confidential merger documents na nakatago sa safe ng opisina ko sa BGC. Mga dokumentong magdidikta kung mabubuhay o babagsak ang pinagmamalaki niyang investment bank. Mga dokumentong hindi niya alam na ako ang may hawak. Ang psychology ay isang makapangyarihang instrumento, mahinahon kong sagot. Magugulat ka kung gaano kalaki ang epekto ng pag-uugali ng tao sa mga desisyon sa negosyo. Hindi gumagawa ng pera ang pag-uugali, singit ng ate kong si Sofia habang inaayos ang kanyang Rolex, isang regalo mula sa kanyang law firm dahil sa pagiging partner niya. Ang tunay na tagumpay ay galing sa mga praktikal na kurso. Law, business, finance. Hindi sa pakikinig sa mga drama ng ibang tao. Kung alam lang nila na ang walang kwentang kurso ko ang nagtayo ng pinaka-eksklusibong consulting firm sa bansa, na ang mga CEO ng mga top conglomerate sa Makati ay naghihintay ng ilang buwan para lang sa approval ko sa pinakamalalaking desisyon nila, na ang kapalaran ng sarili nilang mga kumpanya ay nasa aking mga kamay. Speaking of success, panimula ng daddy ko sa kanyang karaniwang parada ng mga tagumpay ng pamilya. Kakasara lang ni Jay ng bilyong-pisong deal sa Ayala Avenue. At ang firm naman ni Sofia ang hahawak sa merger ng Tan at Sai Group, dagdag ni Mommy na puno ng pagmamalaki. Ang pinakamalaking corporate merger ngayong taon. Tinago ko ang ngiti ko sa likod ng baso ng wine. Wala silang kaalam-alam na ako ang anonymous consultant na kinuha ng parehong kumpanya para suriin ang psychological viability ng merger. Na yon. Ang merger na malaki ang tsansang ibabasura ko. Ikaw naman, Rhea? Tanong ni Tita Patsy na may halong pekeng pag-aalala. May asenso ba sa consultation business mo? Maayos naman po. Ayos lang, sagot ko. Tumawa si Jay. Siguro may dalawa siyang pasyente na kailangang tulungan sa anxiety nila. Habang ako, humahawak ng totoong negosyo. Umugong ng mahina ang phone ko. Mensahe galing sa executive assistant ko. Kumpirmado na ang meeting sa Malacanang bukas. Gusto ng palasyo ang assessment mo sa bagong economic advisory team. Alam mo, sumandal si Sofia paharap. Laging naghahanap ang firm ko ng corporate counsel. Kahit nakakaiba ang background mo, baka may mahanap kaming entry-level na posisyon para sa'yo. Naisip ko ang psychological profile na ginawa ko para sa managing partner ng firm niya, yung binayaran niya ng 6 figures noong nakaraang buwan. Ang parehong partner na partikular na humiling sa serbisyo ko. Matapos kong tumpak na mahulaan ang 3 major market shifts based sa behavior patterns ng mga executive. Masaya ako sa kasalukuyan kong trabaho. Sagot ko. Anong trabaho? Singhal ni Jay. Ang makinig sa problema ng tao buong araw? Hindi trabaho yan. Glorified na sumbungan lang yan. Magugulat ka sa mga ibinubunyag ng mga tao kapag nagsasalita sila, malumanay kong sabi. Ang mga takot nila, plano, at mga kahinaan. Speaking of plans, singit ng daddy. Tinatapos na ng team ni Jay ang acquisition sa susunod na linggo. Ang deal sa Villarreal Group. Yan ang totoong negosyo. Pinanatili kong blanko ang mukha ko kahit na naalala ko ang meeting ko kaninang umaga kasama ang Villarreal Group. Hiningi ni Don Villarreal ang ebalwasyon ko sa acquisition offer ng kumpanya ni Jay. Ang rekomendasyon ko ay babagsak sa mesa niya bukas. Reject the deal. Hindi napansin ng team ni Jay ang kritikal na psychological indicators sa hindi pagtutugma ng corporate culture ng dalawang pamilya. Rhea, sabi ni Mommy. Gusto lang namin na maabot mo ang potensyal mo. Sa dami ng inaral mo, ano ang napala mo? Naisip ko ang penthouse office ko na nakatanaw sa BGC Skyline at Laguna de Bay, ang waiting list ng mga tycoon, ang mga kontrata sa gobyerno, at ang private helicopter na pag-aari ko talaga
Hindi tulad ng company lease ni Jay. Okay naman po ako. Hindi sapat ang okay lang sa pamilyang ito. Deklarasyon ni Jay. Tingnan mo ang performance ng division ko. 3 billion pesos sa deals ngayong quarter lang. Kamusta naman ang Villarreal acquisition? Inosente kong tanong. Kumunot ang noo niya. Tuloy naman. Bakit? Curious lang sa human behavior patterns sa mga high-stakes negotiations. Umikot ang mata ni Sofia. Ayan ka na naman sa psychology nonsense na yan. Kaya hindi mo maiintindihan ang totoong negosyo. Umugong ulit ang phone ko. Urgent call mula sa CEO ng TAN Group. Gustong triplehin ang fee mo para sa expedited merger evaluation. Alam mo kung anong problema mo, Rhea? Tinuro ako ni Jay gamit ang tinidor niya. Masyado kang mahina. Sa totoong negosyo, kailangan agresibo ka. Kunin mo ang gusto mo. Naisip ko kung gaano ka-agresibo kung babasagin ang deal niya sa Villarreal. Minsan, sagot ko, ang mga tahimik ang may pinakamalaking kapangyarihan. Kapangyarihan? Tumawa siya. Nakaupo ka sa opisina nakikinig sa daldal ng tao. Hindi yan kapangyarihan. Sabihin mo nga sa akin, Jay. Ngumiti ako ng bahagya. Ilan sa mga deals mo ang nangangailangan ng psychological compatibility assessments? Winagayway niya ang kamay niya na parang nagtataboy ng langaw. Kalokohan ng mga consultant. Yung mga kliyente ang mapilit. Sayang lang sa oras at pera. At sino ang nagbibigay ng mga assessment na yon? Isang top secret firm na ayaw ipaalam ng mga kliyente sa amin. Siguro tagasingil lang ng mahal para sa basic na. Natigil siya sa pagsasalita nang may dumaang pagkaunawa sa mukha niya. Umilaw ulit ang phone ko. CEO ng kumpanya ni Jay. Humihingi ng urgent meeting. Villarreal Group Acquisition. Excuse me. Tumayo ako. Kailangan kong sagutin to. More anxiety clients? Ngisi ni Sofia. Parang ganoon na nga. Pumasok ako sa study room ng daddy namin. Alam kong bukas na bukas ay matutuklasan ni Jay kung sino talaga ang may hawak ng tunay na kapangyarihan sa bilyong pisong deals niya. Hindi mababayaran ang magiging itsura niya. Kapag binanggit ng Villarreal Group ang psychological assessment ko bilang dahilan ng pag-reject sa offer ng kumpanya niya. Minsan, ang mga tahimik, hindi lang may kapangyarihan, hawak din nila ang kapangyarihan ng lahat. Hindi lang nila kailangang ipagyabang yon sa family dinner. Kinabukasan, nakaupo ako sa tunay kong opisina. Isang malawak na penthouse suite sa tuktok ng isang gusali sa Bonifacio Global City. Dito nagpupunta ang mga CEO at leader ng bansa para ilantad ang kanilang kaluluwa at humingi ng basbas ko. Ang mga pader ay gawa sa advanced one-way glass, pinoprotektahan ang anonymity ng kliyente habang pinapapasok ang liwanag ng umaga. Dr. Rhea, anunsyo ng AI system kong si Diwa, parating na ang CEO ng kumpanya ni Jay sa loob ng 5 minuto. Humiling sumama ang team ni Jay Sullivan. Ngumiti ako, inaayos ang aking Chanel blazer, yung tinawag ni Sofia na pang-secretary kagabi. Ilagay ang team ni Jay sa secondary conference room. Tingnan natin kung gaano katagal bago nila ma-realize kung nasaan sila. Umugong ang phone ko sa sunod-sunod na desperadong mensahe mula kagabi. Jay. Rhea. Kailangan ko ng urgent consult tungkol sa Villarreal Group. Naghahanap ang client ng pirma ng specific na psychologist, Sofia, na stall ang merger ng TAN Group. May hinahanap na psychological assessment. Daddy, kailan pa nangailangan ng approval ng psychologist ang Villarreal Group? Naka-silent ang notifications ko nang pumasok si Mr. Ko, ang CEO ng kumpanya ni Jay. Ang body language niya ay sumisigaw ng takot balikat na tensyonado, nanginginig ang mga daliri, malikot ang mata. Dr. Sullivan, panimula niya. May problema tayo. Ang Villarreal acquisition, tumango ako. Inaasahan kong nakita mo na ang preliminary assessment ko. Bumagsak siya sa isa sa mga upuan ko. Nakakadurog. Ang analysis mo sa hindi pagtutugma ng corporate culture namin ang predicted na pag-alis ng mga empleyado matapos ang merger. Diwa, ipakita ang compatibility
matrices. Nagbago ang pader at naging isang higanteng data display na nagpapakita ng komplikadong psychological patterns at behavioral predictions. 5 taon ng doctoral research ang bumuo sa sistemang ito habang tinatawanan ng pamilya ko ang sayang na oras kong degree. Ang team ng kapatid mo. Ang dedikasyon ng Villarreal Group sa malasakit at autonomy, ang estilo nilang parang pamilya magdesisyon, hindi tugma sa agresibong acquisition strategy namin. Speaking of my brother's team, sumulyap ako sa security feed ni Diwa. Kakarealize lang nila kung kaninong opisina sila naroroon. Sa screen ng secondary conference room, makikita ang pagbabago ng mukha ni na Jay at ng team niya mula sa pagkalito, patungo sa gulat nang makita nila ang pangalan ko sa pinto. Ang parehong pangalan na binaliwala nila sa hindi mabilang na family dinner. Papasukin sila, utos ko. Unang pumasok si Jay. Ang karaniwan niyang kayabangan ay napalitan ng takot. Rhea? Ikaw ang consultant. Dr. Sullivan, matigas na pagtatama ni Mr. Ko. Show some respect. Siya ang top corporate psychological profiler sa bansa. Pinanood ko ang kapatid kong hirap na hirap tanggapin na ang kapalaran ng kanyang banking career ay nakasalalay sa kamay ng kanyang failure na kapatid. Pero, nakikinig ka lang naman sa problema ng tao. Hindi, Jay. Ina-analyze ko ang komplikadong behavioral patterns ng tao sa mga high-stakes corporate environments. Nagpe-predict ako ng tagumpay ng mga merger. Sinusuri ko kung magkakasundo ang mga leader. Naglabas pa ako ng maraming data screens. At ngayon, ipinapaliwanag ko kung bakit ang acquisition strategy mo ay fundamental na mali. Solid ang Villarreal deal, protesta niya. Ang mga numero. Hindi kasama sa numero ang ugali ng tao, putol ko sa kanya. Ang agresibo mong estilo ay direktang sasalpukan sa kultura ng pakikisama at pamilya ng mga Villarreal. Babagsak ang kumpanya sa loob ng 6 na buwan. Tumango si Mr. Ko. Ang mga hula ni Dr. Sullivan noon ay accurate within 3%. Pinal ang assessment niya. Napaupo si Jay. Parang gumuho ang mundo niya. Gaano katagal mo na? Itong ginagawa, naalala mo nung tinawanan mo ang unang corporate client ko 5 taon na ang nakakaraan? Tinawag mong therapy para sa mahihinang executives. Ngumiti ako. Ang kliyenteng yon ay ang governor ng Bangko Sentral. Ngayon, may 3-month waiting list ako at 7-figure consultation fee. 7 figures? Bulong niya, per assessment. Mas mahal kapag expedited services o apurahan. Humarap ako pabalik kay Mr. Ko. Speaking of which, pwede na ba nating pag-usapan ang alternatibong strategiya na inihanda ko? Umugong ang phone ko. Tumatawag ulit si Sofia tungkol sa TAN Group merger. Ang merger na hindi niya alam na tuluyan ko ng ire-restructure. Diwa. Current Client Value Assessment. Puno ng boses ng AI ang kwarto. Ang mga kumpirmadong kliyente ay kumakatawan sa 67% ng market cap ng Philippine Stock Exchange. Kasama sa waiting list ang 12 heads of state, 8 central bank governors, at ang top 5 global investment banks. Hindi mapakali ang team ni Jay. Nakilala nila ang mga pangalan ng deals na tinatrabaho nila. Mga deals na nangailangan pala ng approval ko. Humarap ako kay Mr. Ko tungkol sa Villarreal Group. May alternatibo akong mungkahi na magpe-preserve ng kultura ng parehong kumpanya habang naaabot ang growth objectives nyo. Kahit ano ang irekomenda mo, mabilis na sang-ayon niya. Ang track record mo ang nagsasalita para sa'yo. Tahimik na nanood si Jay habang binago ko ang bilyong-pisong deal niya at ginawang ibang-iba. Mawawala na ang komisyon niya. Pero mas mahalaga, gumuho na ang ilusyon niya ng kapangyarihan. Isa pa pala, dagdag ko ng casual. Ang TAN Group merger, yung hinahawakan ng law firm ng ate ko, tumango si Mr. Ko. Kailangan nyo ng complete psychological reassessment. Ang kasalukuyang istruktura ay hindi tatagal. Tatawagan ko ang managing partner ni Sofia. Tatawagan ko sila agad. Sagot niya. Nahanap din ni Jay ang boses niya. Lahat ng deals na yon,
Lahat ng pagkakataong nagpumilit ang kliyente ng special consultant approval. Ikaw yon? Turns out, mahalaga pala ang psychology sa totoong negosyo, kumpirma ko. Isang oras ang lumipas, mas sumikip ang opisina ko. Dumating si Sofia, kasama ang managing partner niya. Putla ang mga mukha nang ma-realize kung kaninong approval ang desperado nilang hinihingi. Sumama rin si Daddy. Siguro para mag-damage control sa mabilis na pagbabago ng dynamics ng pamilya. Your latest assessment, Dr. Sullivan. Ani Diwa habang nagpapakita ng bagong data matrices. Ang TAN Group merger ay nagpapakita ng 78% probability ng cultural collapse sa unang taon. Rekomendasyon: complete restructure or termination. Mahigpit ang hawak ni Sofia sa kanyang briefcase na parang kalasag. Imposible to. Ilang buwan naming tinatrabaho ang merger na to at wala kaming nakitang psychological red flag. Nakita ko ang kompetisyon sa internal cultures, magkasalungat na leadership styles, at hindi magkatugmang proseso ng pagdedesisyon. Paliwanag ko. Pero ang financials, simula ng managing partner niya, ay walang kwenta kung ang human elements ay bibigay pagtatapos ko. Naglabas ako ng historical data. Diwa, ipakita sa kanila ang Azucarera merger noong nakaraang taon na puno ang screen ng data mula sa isang katulad na merger na bumagsak ng malala. Yung merger na pinayuhan kong huwag ituloy. Perfect financials, paliwanag ko. Terrible psychological compatibility. Bilyon-bilyon ang nawala sa shareholders dahil walang nakinig sa walang kwentang psychologist. Tumikhim ang daddy ko. Rhea, siguro naman mapag-uusapan natin to bilang pamilya. Tulad ng pag-uusap nyo tungkol sa career choices ko bilang pamilya. Humarap ako sa kanya. Lahat ng dinner na yon, tinatawanan nyo ang degree ko, ang trabaho ko. Kamusta naman yun ngayon? Hindi na nagsalita si Jay mula nang umalis si Mr. Ko. Nakatitig lang siya sa client list na nasa pader. Isang listahan ng mga higanteng kumpanya na hindi gumagalaw nang walang approval ko. Diwa, tawag ko. Current success rate ng mga endorsed ventures. 97.8% success rate sa loob ng 5 taon. Ang mga venture na na-reject o na-restructure ni Dr. Sullivan ay nagpapakita ng 89% failure rate kapag tinuloy laban sa rekomendasyon. Nilabas ng managing partner ni Sofia ang phone niya. Kailangan kong tawagan ang board ng TAN Group agad. Dr. Sullivan, pwede ka ba naming kunin para sa full assessment? Ang susunod na available slot ko ay sa makalawa pa ng 3 buwan. Maliban na lang kung gusto niyong pag-usapan ng expedited services. Kahit magkano. Mabilis niyang sagot. Speaking of costs, sa wakas, ay nagsalita si Jay. Magkano? Magkano ba talaga ang kinikita mo? Ngumiti ako. Diwa, display annual revenue. Lumabas ang numero sa screen na naging dahilan para mabilaukan si Sofia sa iniinom niyang tubig. Mas malaki ito sa kinita ng law firm niya sa loob ng 5 taon. Corporate work pa lang yan, dagdag ko. Mas malaki ang bayad sa government contracts. Government contracts? Mahinang tanong ni Daddy. Bakit sa tingin niyo madalas akong wala sa family dinners? Madalas kaminadner ko ang mga senador, CEO, at world leaders. Humarap ako kay Sofia. Naalala mo nung nakaraang buwan nung inasar mo ako sa pagkansela sa Sunday dinner? Kausap ko ang finance secretary tungkol sa psychological impacts ng inflation. Tumahimik ang buong kwarto habang gumuho ang ilang taong mga maling akala. Dr. Sullivan. Anunsyo ni Diwa. Nasa line 1 ang Malacanang tungkol sa economic advisory assessment bukas. Nakatulala ang pamilya ko habang sinagot ko ang tawag. Nakikipag-usap tungkol sa global financial psychology sa executive secretary ng presidente. Nung binaba ko ang telepono, unang nagsalita si Sofia. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Maniniwala ba kayo? Isa pa, mas gusto kong panoorin kayong mag-assume na failure ako habang itinatayo ko ang imperyong ito. Isa itong magandang psychological study tungkol sa Villarreal deal. Simula ni Jay.
Patay na ang deal na yon, kumpirma ko. Pero naghanda ako ng alternatibong stratehiya. Isang bagay na pwedeng magsalba ng reputasyon mo, kahit hindi ng komisyon mo. At ang merger ng TAN Group? Tanong ng partner ni Sofia. Kailangang baguhin lahat. Ipapadala ng team ko ang preliminary psychological requirements. Kaya na ni Sofia ang legal framework. Kung handa siyang makinig sa failure na kapatid niya, tumayo ng tuwid si Daddy, bumalik sa kanyang business mode. Siguro dapat nating pag-usapan kung paano integrate ang expertise mo sa business interests ng pamilya. Hindi na kailangan. Ngumiti ako. Kontrolado ko na ang karamihan sa kanila. Yung mga psychological assessments na nire-require ng mga kumpanya nyo, lahat yun dumadaan sa firm ko. Ilang taon ko nang dinidirek ang tagumpay ng negosyo ng pamilya. Hindi nyo lang alam. Lumakad ako papunta sa bintana, tumanaw sa lungsod kung saan ko itinayo ang tahimik kong kaharian. Nakakamangha talaga. Isang perpektong case study ng assumption bias at psychological blindness. Masyado kayong kumbinsido sa itsura ng tagumpay. Hindi nyo napansing nasa harap nyo na pala. Rhea, mahinang sabi ni Daddy. Nagkamali ako. Oo, nagkamali kayo. Diwa, ipakita sa kanila ang family investment analysis. Ipinakita ng screens kung paano lihim na hinubog ng psychological insights ko ang tagumpay ng negosyo ng pamilya. Sa mga nakalipas na taon, kung aling mga deal ang tahimik kong ginabayan at aling mga kalamidad ang tahimik kong iniwas, humarap ako ulit sa kanila. Pag-usapan na ba natin kung paano magbabago ang monthly family dinners natin? Nung gabing iyon, habang nakaupo ako sa private study ko at nagre-review ng client files, napuno ang phone ko ng mga mensahe. Tita Patsy. Hija, tungkol sa business advice na yon, Cousin Michael. May pag-asa bang ma-bump up sa consulting waitlist? Mommy, dapat nakinig kami sa'yo. In-archive ko silang lahat tapos binuksan ko ang kalendaryo ko para sa family dinner sa susunod na buwan. Sa halip na sa karaniwang bahay ni na Daddy. Nagpa-reserve ako ng private room sa pinaka-eksklusibong restaurant sa Makati, yung restaurant na pag-aari ko. Minsan, ang tagumpay ay hindi tungkol sa pagpapatunay na mali ang ibang tao. Ito ay tungkol sa paghayaan silang dahan-dahang matuklasan kung gaano kakatama sa simula pa lang. At minsan, ang pinakamakapangyarihang tao sa kwarto ay hindi yung nagyayabang ng tagumpay nila. Siya yung tahimik na nag-aaral sa kilos ng bawat isa. Alam na ang pagbangon at pagbagsak ng mga imperyo nila ay nakasalalay sa pag-intindi niya sa isip ng tao. Ako, nagmamaneho pa rin ako ng simpleng kotse at namumuhay ng simple. Pero ngayon, kapag nakikita ako ng pamilya ko sa hapunan, hindi na lang nila nakikita ang failure na kapatid na may walang kwentang degree. Nakikita nila ang babaeng may hawak sa kapalaran ng kanilang mga negosyo gamit ang isang psychological assessment. Lumalabas na ang pag-intindi sa ugali ng tao, ang pinakamahalagang skill sa negosyo sa lahat. Tuklasin ang kapangyarihan ng pag-unawa sa tao. Hindi mo kailangang maging maingay para maging makapangyarihan. Magsimula ngayon.